naman sa Genesis chapter 32 verse 9 to 12. Now, kung titingnan nyo dito, mahaba yung sermon natin kasi Genesis 28, chapter 28 hanggang chapter 32. Okay? Ako lang yata ang nag-preach ng ganong kahaba. Okay? But it is a narrative. Okay? Pag sinabing narrative, ito ay kwento ni Jacob. Okay? Si Jacob ay isa sa mga patriarch. And pagka sinabing patriarch, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Yung covenant ni Lord kay Abraham was transferred to Isaac and finally transferred to Jacob. Now, of all the three patriarchs, si Jacob ang mayroong pinakamahabang narrative. Can you imagine? Magsisimula ka sa chapter 25 ng Genesis hanggang chapter 50 ay na-mention pa rin ang pangalan ni Jacob. And kung tutunghayan niyo yung chapter 50 ng Genesis, which is the last chapter of Genesis, makikita niyo doon yung kamatayan ni Jacob. Okay? And so from Genesis 25, kalahati ng ano yun? Kalahati ng aklat ng Genesis. Apat na ang kinuha mo ngayon. Papalad kayo. Okay? Hallelujah. And so let us read a portion of that scripture that would summarize everything. And Genesis 32 verse 9 to 12. Sabi po dyan, then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only one staff when I crossed this Jordan, but now I have become two cups. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang mga kapagat ito ay nagbibigay sa amin ng kaalaman na Ikaw, ang Diyos na aming sinasamba, ay walang katulad sa iyong katapatan. Lord, sa katapatan mo, sa lahat ng iyong mga tinawag, sa lahat ng mga personahe ng Old Testament, magpahanggang ngayon, Ikaw ang Diyos na matapat. Dalangin ko, Lord, na sa araw nito ay mas celebrate namin ang katapatan mo. Dalangin ko na ang lahat, Panginoon, na naririto ay magkaroon ng inspirasyon sa iyong katapatan. Panibagong pananaw sa kinabukasan at sa buhay na aming na meron kami ngayon, ay Lord, malatili sa aming damdamin at sa aming kaisipan, ano man ang nangyayari sa aming buhay, Ikaw ay matapat. Salamat sa araw nito, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Now, ang mensahe natin ngayong umagang ito, the title of our message says, God's Faithfulness Through the Seasons. Tagalogin po natin. Okay? Dahil nga sa Davao, Bisaya sila eh. Ang pagkamatinud-anon sa Diyos sa mga panahon sa kinabuhi. Bisaya yun. Okay? Sa Tagalog, ang katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay matapat. How many of you believe that God is faithful? Amen. How many of you believe that God is faithful to you? Amen. Really? Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay matapat sa bawat isa sa amin. Napakadali pong sabihin na ang Diyos ay matapat, lalong-lalo na kung kasasahod mo ngayon. Hello? Ay, sahod na naman. Napaka-faithful ng Panginoon. Okay? Siguro, lagi mo, masasabi mo na, ang Diyos ay matapat kung may good news ka ngayon. Siguro, masasabi mong matapat kung nagkaroon ka ng favor sa iyong employer. Alam mo kapatid, hindi lang sa mga bagay na yun ang Diyos ay matapat. Kung ikaw ay narito at ikaw ay nasasaktan,
ang Diyos ay matapat. Amen! Kung ikaw na ay narito at mayroong ang kabigatan, ang Diyos ay matapat. Amen! Sa lahat ng pagkakataon, anuman ang dahilan, anuman ang sirkumstansya ng buhay na meron ka ngayong umagang ito, katulad ni Jacob, ang Diyos ay matapat. Amen! Amen? And so, alam nyo, itong text na binasa natin ay nasa kahulihang chapter na. And ito yung sinabi ni Jacob, papauwi na siya eh. Di ba tumakas siya sa sa kanyang bayan, sa Beersheba, malapit sa Jerusalem, dahil niloko niya si Esau. Di ba, niloko din niya yung tatay niya para lang maangkin niya yung pagiging panganay at para lang makuha niya ang blessing ni Isaac. Okay, nagpanggap siya na si Esau. So, pagka may ginaya ka, may galit na galit sa'yo. Hello? Lalo na kung hindi ka nagbabayad ng utang, may taong galit sa'yo ngayon. Amen? And alam nyo, si Jacob, hindi lang takot na takot siya kasi papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Remember? And so, binigyan siya ng advice ng kanyang nanay na kakunsabo niya. Okay? Sabi niya, takbo ka doon sa iyong tiyuhin na kapatid ko. Doon ka muna magpalamig. Okay? And so, runaway fugitive itong si Jacob. Okay? And pagdating niya doon sa kwento ko mamaya, nangyari, 20 years later, pabalik na siya. Okay? So, katulad mo na naka 20 years ka na dito, abay, bumalik ka na. Hallelujah. Amen? So, nandun na siya, pabalik na siya, takot siya na umalis doon sa kanyang sariling bayan sa Beersheba. Pabalik na siya, 20 years later, mas lalo siyang takot ngayon. Amen? Can you imagine the fear of something that you did in the past is still haunting you 20 years later? Sana hindi ka namumuhay ng ganoon katulad ni Jacob. And yet, habang pabalik na siya, dumating siya sa isang lugar na tinawag na Mahanaim, na siya rin ang nagbigay ng pangalan sapagkat sinalubong siya ng napakaraming anghel. Para bang ang Panginoon, binibigyan siya ng assurance na walang mangyayari sa iyo. Kanya lang, nung nakarating siya sa lugar na yun, hindi pa rin siya mapakali. And habang nag-iisa siya, nanalangin siya, at ganito ang panalangin niya. Sabi niya, "Oh God of my father Abraham," hallelujah, "and the father of my father Isaac, Lord, ikaw ang nagsabi ba yan sa akin?" And it's true. Nandun pa siya sa Padan-aram, na naginip siya, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Magbalik ka na sa iyong bayan at sa iyong mga relatives. Go back and I will make you prosper." Now, I want you to notice this. The Lord is promising Jacob na kung babalik siya, God is going to prosper him. Kaya huwag kayong natatakot na mag-for good. Amen? Hello? Yun na sa kansay? Huwag kayong natatakot mag-for good. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon na nangako kay Jacob na I will prosper you. And you know what? Para bang sa isip ko, needless to say na si Lord, bibigyan niya ng assurance si Jacob ng prosperity when siya mismo nag-confess. Sabi niya, "Lord, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng iyong kabutihan at sa lahat ng iyong katapatan." Amen? Sabi niya, "You have shown your servant," ay pinakita mo sa iyong lingkod, "isang tungkod lang ang dala ko." Nung ako ay umalis, 20 years ago, isang tungkod lang ang dala ko. Parang ikaw, isang maleta lang ang dala ko, sunong-sunong mo ka na ganun. Amen? Alright. Hindi nga siya maleta eh, tampipi. Amen? Isang tampipi lang ang dala ko. Nung ako'y pumunta sa Hong Kong, uuwi ako ngayon, 2 kawan ang dala ko. Alam niyo ba yung kawan? Camp? Okay? 2 kawan ng ano. In fact, during those times, si Jacob is considered to be very wealthy. Alam niyo kung bakit? Yung gift pa lang niya kay Esau, di ba? Nag-reserve siya ng mga gift kay Esau. Pinauna nga niya yung kanyang mga gift. Talagang tuso siya. Right?
para magkaroon ng kababaang loob yung kanyang kapatid sa kanya, ay pinadala niya ng 2,000 tupa. Kanya ba yan, 2,000 tupa? Di ba ako nakakita ng ganung maraming tupa? Okay? Then, at sumunod, mga camellia by the hundreds, and then the goats, and then the many other fowls. Okay? And dahil nga sa takot niya kay Jacob, pinauna niya si Leah. Sumunod si Rachel. Kasi mas mahal niya si Rachel. Kasi hello? And then, dahil natakot siya, nagpahuli siya. Siya ang nasa huli. And you know, this is something that I want us to realize na hindi natin alam kahit na tayo ay natatakot. We are afraid of the future. We are afraid of the possibilities in our lives. Lagi tayong negative. And yet, in all the seasons of life, God is alam mo ba na sa langit, in the second coming, may pangalan ng Diyos sinabi sa Revelation. Hindi, ang pangalan niya ay hindi holy, holy, holy. Yun ang worship ng mga tao sa kanya. Holy, holy, holy. Sa langit at saka sa lupa, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. And there will be a chorus of angels that will sing, Holy, holy, holy. Kanya lang, merong si Lord, ipinakita siya sa Revelation as a man riding on a white horse. Nakasakay siya sa isang kabayong puti at meron siyang pangalan. Anong pangalan niya? Ang nakalagay na pangalan sa kanyang sahas is Faithful and True. Amen? So natatanging pangalan ng Diyos ang kanyang katapatan at ang kanyang katotohanan. Faithful and true. Now, what is faithfulness anyway? Well, alam natin ang kahulugan ng faithfulness, katapatan sa Tagalog. Kaya lang sabi nito, the meaning of faithfulness as it relates or describes God is this. Number one, dependability. Okay? Kasaligan siya. Okay, sa Bisaya, kasaligan siya. Sa Tagalog, maaari mo siyang maasahan. Sa lahat ng kanyang mga pangako, maaasahan mo, tutuparin niya ito. Parang hindi kayo ayaw. Hello? Again, hindi lang siya kasaligan or hindi lang siya maaasahan. God is loyal. Amen. Sa Bisaya, napakalalim, maunungon. Okay? Nananatili siyang tapat. Loyal siya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, si God, loyal sa'yo. Dagdagan mo pa sa limang tanong, loyal ka ba? Hallelujah. Okay? And then, another thing, God is stable. Amen. Ang Panginoon nating sinasamba, hindi pa bago-bago ang isip. Yes. Kung ano ang isip niya sa iyo noon, iyon pa rin ang isip niya ngayon. Amen. Nagkasala ka man, o ano man nangyari sa buhay mo, God doesn't change His mind. Amen. Wow. And so, likod sa iyang mga saad, stable, hindi siya papaling-paling. Okay? What He said, He is going to fulfill. Amen. Amen? And then sabi diyan, the faithfulness of God and His Word is constant theme in the Bible. Now, one of the verses you will find there that is very interesting is this. If we are faithless, kung kulang tayo sa pananampalataya, He remains faithful. Amen. For He cannot deny Himself. Dalawang bagay. Hindi magsisinungaling ang Panginoon at hindi niya susuwayin ang kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Tayo nagsisimula. Introduction pa lang yun eh. Si Derek Prince is one of my favorite theologians. Sabi niya, if I had only one message to leave in posterity,
Okay? My family, my friends, whoever it might be, I would say it in 3 words. God is faithful. You know, every time I am introduced in the Philippines, many years ago, if a speaker is introduced as having served for 40 years, manghang-mangha ako sa tao yun. Okay? Wow! Napaka-faithful ng tao to. 40 years na siyang pastor. And hindi ko akalain na darating ako sa panahon yun na having served God for 40 years already. And so every time that I am introduced as having served the Lord for 40 years, I am also in awe, not of myself, but at the faithfulness of God. Kasi pagka, para ba siyang kuwan lang, pag nagbalik ka na ka, 40 taon na ang nakakaraan. Isang bagay lang masasabi ko sa Panginoon, siya ay matapat. Amen. Hallelujah. In Deuteronomy chapter 7 to 9, verse 9, there is a particular passage in the scripture na hindi natin masyadong binibigyan ng kabigatan. And let me just elucidate this for you. He is the faithful God who keeps His covenant. Siya raw ang matapat na Diyos na nananatili sa kaniyang mga pangako or covenant. Hanggang kailan siya nananatiling matapat? For 1,000 generations. Now, not many of us are going to spend at least 100 years here on earth. How many of you believe na lalampas ka ng 100 taon? Amen! Hello? Lahat ng nagdi-desire na makarating ng 100, taas ang kamay. Amen! Hallelujah. Okay? Yung iba naman pa. Hallelujah. Now, sabi nga, the most number of years you're going to live is about 100. But the promises and the faithfulness of God is for 1,000 generations. Amen. Now that is not 1,000 years. It is a generation. Alam niyo ba gaano katagal ang isang generation? Alam niyo ba na mayroong biblical generation? Iba ang biblical generation kesa sa secular generation. The secular generation is about 10 years. But the biblical generation is from 30 to 40 years. You Google that. Now, not now. Okay? The 30 to 40 years. So multiply that by 1,000, 40,000 years. And yet, we are only expected to live 100. Paano nangyari yun? How many of you believe kung ikaw ay creationist, ibig sabihin, you believe that God created the heavens and the earth. The earth is how many thousand years old? Any idea? The earth is just about 6,000 years old. Pero nung nag-aaral ka ng biology sa high school, sinabi sa iyo na ang daigdig, ang buong universe is about billions of years old. Hindi po totoo yan. Hello? Ang earth is a young earth, 6,000 years old. And yet the Lord is telling us that His covenant with you is for 40,000 years. Paano nangyari yun? Isa lang ang ibig sabihin. You remember na ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay hinirang ng Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos before the foundation of the earth. Amen. Kaya ang kanyang pangako sa iyo, hindi lang ngayon, before the foundation of the earth, He promised already. Namamatanda ka dahil namamangha ka? O... Amen? Hallelujah. Wow, sana nga namamangha ka. Na ang pangako ng Diyos, even before the foundation of the earth, He has already ordained you to do something.
No? I already preached about that in the past. Sabi ko na hindi pa itinatatag ang mundo, meron ng plano ang Panginoon sa buhay mo. Hello? Ang pangako ng Diyos before the foundation of the earth. And hanggang ngayon, tuto pa rin ng Panginoon ang pangako. For 1,000 generations. Amen? Hallelujah. And so, there are 3 things. So, kung kailan mahaba yung text natin, 3 lang. Para hindi kayo na-overwhelm palagi. There are 3 things about the season of God's faithfulness. Okay? Ang katapatan ng Diyos sa 3 panahon. Ano yung unang panahon? And I pray na bawat isa sa atin ay makarelate dito sa kasaysayan ni Jacob. Mayroong 4 na panahon sa kasaysayan ni Jacob at mayroong 3 panahon sa kasaysayan ni Jacob na pag-uusapan natin. And at ang 3 panahon ito ay nararanasan din ng bawat isa sa atin. Una pa sa lahat, yung tinatawag kong season of promises. Ito ay panahon ng mga pangako. Saan? Sa lugar na tinawag na Bethel. Alam niyo ba na ang word na Bethel ay hango sa 2 kataga, Beth, which means house, and El, which means God. House of God. Okay? Sabi niya, I am the Lord, the God of your father Abraham. You remember na pagtakas ni Jacob, okay? Nung unang gabi pa lang, nasa lugar siya na ang pangalan ay Luz. Pinalitan niya yung pangalan niyon ng Bethel kasi nga na nagkaroon siya ng revelation sa Panginoon. Nagkaroon siya ng vision. Nahiga siya, natulog siya, at sinabi pa ng salita ng Panginoon, ang unan niya ay bato. Okay? Naranasan mo na bang mag-unan ng bato? Matigas yun. Okay? So, nag-unan siya ng bato, nanaginip siya. Ang panaginip niya, na nakita niya yung stairway to heaven. Nakita niya yung isang hagdan papunta sa langit, and the angels of God ascending and descending on it. And doon sa dulo ng staircase, nandun yung kaluwalhatian ng Panginoon, nandun yung throne of God, na andun si Lord, at ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanya sa panaginip, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are living. Okay? Tinatawag yun na ancestral land. Sabi ni Lord sa kay Jacob, ganun din ang sinabi niya kay Abraham, ganun din ang sinabi niya kay Isaac. Ang lugar na kung nasaan ka ngayon ay ipagkakaloob ko sa iyo. Kaya ang Israel ngayon, na nandyan ngayon sa mapa ng world map, sa Israel talaga yan. Hindi yan sa PLA. Amen? In fact, sobra pa dyan ang lupa yun ng Israel, kanya lang ngayon, yun na lang ang border na naiwan sa kanila. Okay? Now, ang sabi dyan, your descendants will be like the dust of the earth. You will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. And so, in one word, itong pangakong ito ay tinatawag na dominion. Akala mo ba na ang Pilipino lang ang nasa lahat ng sulok ng mundo? May Pilipino? Naniniwala ka doon? Yes. Yeah, there is. Alam niyo ba, nasa lahat ng sulok ng mundo, mayroong Hudyo. Okay? Kaya nga meron silang tinatawag na aliyah. Ano ibig sabihin ng aliyah? Pagbabalik ng mga, it is a Jewish word of coming back. Okay? Itong word na aliyah ay isa ring prinsipyo ng mga Hudyo na magbabalik sila sa kanilang sariling lupa, at ginagawa yan magpahanggang ngayon. Plane loads of Jews from all over the world are returning to Israel. Okay? And so, your descendants will be like the dust of the earth. You will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. Now, all the peoples of the earth will be blessed through you and your offspring. I call this universal influence. Alam niyo ba, bakit ang Israel, napakaliit na bansa, but is one of the most powerful nation on earth today? Militarily, they are number 10. Okay? Alam niyo ba, ang Israel, there are 217
Nobel Prize winners that are Jews. Alam niyo ba yung Nobel Prize winner? Hindi ka na nanalo ng Nobel Prize pagka wala kang na-invento, wala kang nagawa na nagkakaroon ng impluensya sa buong mundo sa pamamagitan ng iyong ginawa. Kaya merong tinatawag na Nobel Prize Peace Award, merong Nobel Prize for scientific breakthroughs, may Nobel Prize sa peace, may Nobel Prize sa agriculture, sa science, sa mathematics, and all those things. 217 po ang napanalunan ng Israel. Alam niyo kung ilang Nobel Prize ang ibinigay since 1906 hanggang 2024, 917 lamang. So almost 1/4, more than 1/4 of all those Nobel Prizes are won by a Jew. And that is making them having universal influence sa buong mundo. Okay? Tumangon ka kung okay. Okay? And then he said, I am with you and will watch you wherever you go. Amen? And then he said, so I will not leave you until I have done what I have promised you. Hindi kita iiwanan hanggang hindi ko natutupad ang aking mga pangako sa iyo. When you were born again, siguro tatanungin mo ko, Pastor, paano nangyari yan sa buhay ko? Well, ito ay kung nakikinig ka at ito ay kung nananatili kang pinagyayaman mo ang iyong relationship sa Panginoon. Every now and then, lalo na kung nagbabasa ka ng Bible, every now and then, yung salita ng Panginoon para bang lumulungso siya sa iyo. May mga pagkakataon na mayroon kang verse na para bang nangungusap sa iyo ang Panginoon. Kadalasan ang mga pangako ng Diyos, nakukuha mo yon sa pakikinig ng salita ng Diyos. And many times, pag nag-preach ako dito, ay nakikinig ka sa akin, parang ang Panginoon nangungusap sa iyo. Okay? Sometimes, it comes by way of prophecy. Somebody is going to lay their hands on you and will speak things according to what God wants you to become. Alaala ko nung the day before punta kami ng Papua New Guinea, that was my first assignment as a missionary in 1991. Some of you were not yet born yata. 1991. Okay, 1991, bago kami umalis pupunta ng Papua New Guinea, I was 30 years old then. Out of the blue, somebody came to the place where we were staying in Manila and laid his hands on me. Hindi pa siya nakapag-say ng, good morning, boy, kumusta ka na? No. Pagdating niya, nagkita kami. Nilagay niya yung kanyang kamay sa akin dito at nag-speak in tongues. Sabi ko, ano naman ito? Okay. And so, syempre, pag may nag-speak in tongues sa'yo, tataas mo na lang din ang kamay mo. Maya-maya, naramdaman ko na ang presensya ng Panginoon. And he said something, many things about our trip to Papua New Guinea na hindi naman niya alam. Aalis kami ng papunta Papua New Guinea. Sabi niya sa akin, I have ordained you to go there because I will be with you. And marami pa siyang sinabi, nalimutan ko na kayo. Okay? Hallelujah. I will prosper you there and I will be with you. And then pagkatapos noon, saka pa siya nagsabi, oy, kumusta ka na? Amen? And then nag-usap kami, nakapunta kami ng Papua New Guinea. 8 buwan kami walang sahod. Ito ba ang pangako? Mamaya yan. Okay? Now here is the journey of Jacob. Galing siya sa Beersheba. Papunta siya ng Padan Aram. And it took him, ginugol ko ito, the distance between Beersheba and Padan Aram is 550 miles. Now, hindi kayo familiar sa miles, gawin natin kilometrahe. 885 kilometers. And wala pang MTR noon. Wala pang taxi. Naglakad siya. Ang daladalang lang niya tungkol. So, kinuwenta ko.
how many days did Jacob, nag-iisa siya, did he cross Jerusalem to Padan-aram? 25 days traveling on foot from Beersheba to Padan-aram. Alam mo kung ilang taon siya nung panahon yun? 77 years old. May time pa ako. 77 years old lang siya. Okay? Hallelujah. So, in contrast with him, wow, I'm very young. Hello? Alam mo yun, naglakad siya ng ganun kalayo. Okay? Tingnan ko sa mapa ng Pilipinas, it is from Davao City hanggang hindi naman nakarating ng Maynila. Sa ibaba lang ng Maynila. Ang layo. Lalakarin mo yun. Amen? 55 days. Now, when Jacob saw that vision, he also made a promise to God. Kayo ba gumagawa ng promise sa Panginoon? Yes. Okay. Sana, ganito ang promise ni Jacob sa kanya. Merong if. Okay? Kung ang Diyos ay kasama ko. Kung ang Diyos will be with me, if God will be with me, and will keep me in this way, iingatan niyo ako sa dakang ito na aking pupuntahan, at bibigyan niya ako ng tinapay para makain, at damit na pang-exchange, so that I come again to my father's house in peace. Kasi katakot siyang bumalik. Na makakabalik ako na mapayapa. Makabalik ako na ang asawa ko pa rin. Ng anak ko pa rin. At yung bahay ko pa rin. Okay? Sa mga OFW. And the Lord will be my God, then this is stone, yung kanyang una na pato, which I have set up for a pillar, will be God's house. And then nangako siya, of all that you will give me, I will surely give a tenth to you. Bibigay ko ang aking ikapo. Again, sa'yo. Now, mga kapatid, nung sinabi ito ni sinong nauna? Si Jacob o si Moses? Hello? Hindi nyo alam? Si Jacob, of course. Ibig sabihin, ang tithing hindi pa kasama sa batas. Hello? Before the law of Moses, may tithing na. Kaya, hindi ka excuse. Amen? Now, minsan, pag nangako tayo sa Panginoon, laging may condition. Conditional siya. Mas mainam po na nangangako tayo sa Diyos na walang kondisyon. You know why? Kasi ang Diyos ay matapat. Sa madalas, tayo ang hindi matapat. Amen? Hallelujah. And so, God is faithful to keep His promises, and not one of them does He forget. Alam nyo, tuloy ko yung pagpunta namin sa Papua New Guinea, pagdating namin na walang 8 buwan kami, walang sahod. Pero tingnan nyo ang katapatan ng Panginoon. Hindi kami nagutom. In fact, sobra-sobra ang pagkain namin. Okay? Si Joanne was just 8 months old when we arrived in Papua New Guinea. Nasa dulo kami ng walang hanggan. Amen? Yung lugar na yun, puro bundok siya. Kahit sa kalumingon, bundok. Yung station, missionary station namin, doon nag-end yung road, gravel road. Wala nang road papunta kasi bundok na. Again? And then, maalala ko, gabi-gabi umiiyak si Sister Leonor kasi naninibago siya. Lagi niya sinasabi sa akin, ibalik mo lagi ako sa Pilipinas ba? Paano ko siya ibabalik sa Pilipinas? One-way ticket lang kami. Okay? Wisdom nung nagpadala. Kasi kung mayroong return ticket, bumalik ka na. Amen? Hallelujah. So wala kaming wala. 8 buwan. Kaya lang, yung pala, pagdating namin doon, may naka-assign ng mga pastor.
na magdadala ng grocery sa amin every month. So, once a month, pagbukas namin ng aming door, nandiyan na, may kape, may lahat ng pangangailangan for the whole month. Meron ng bigas. And pag nag-preach ako, wala naman silang pera na pang-honorarium sa akin. So, binibigyan nila ako ng 2 manok na tag-3 kilo ang isa. Ganun malalaki. Everything is giant there. Okay? And so, nabuhay kami sa pamamagitan noon. And you know what? Pagdating ng 8 buwan, dumating yung nilakad ko na certificate registration ng school where I was designated to be the principal. Kasama nung approval ng aming registration ay 2 cheque, isang cheque sa akin at ang isang cheque kay Sister Leonor. Yung pala, backdated yung sahod namin simula nung dumating kami. And so nung tinanggap namin yung cheque by $2,000. Ang Diyos ay magkapa. Praise the Lord. Kasi, kung pagdating namin doon nagsasahod na kami, palagi ko wala kami ipon. Kasi katulad kami ng marami sa inyo, hindi nag-iisip ng bukas. Amen? Hello? So dahil gusto pa nga makaipon kami, huwag muna kayong magsahod. Mabubuhay naman kayo kahit walang sahod. Amen? Hallelujah. Nakaipon kami. Alay mo, may 2,000 akong tinanggap. Nanginginig ang kamay ko. Hello? Diba ganun din? Pag nakatanggap ka ng first out mo, nanginginig ka. Amen? Ngayon, hindi ka na nanginginig, yamot ka na. Galit pa. Kung kailan nagsahod, galit. Amen? Alam nyo, napakalapad ng pangako ng Diyos. At minsan, kahit sa aking sarili, lahat ng mga pangarap ko, napakarami ang natupad. Okay? Lahat ng mga ambisyon sa buhay, marami nang natupad. Ngunit may mga bahagi pa rin ng ating mga ambisyon at bahagi ng pangako ng Diyos na hindi mo naaabutan. Okay? In Hebrews chapter 11, makikita mo doon. Sabi na yung may akda ng Hebrews, sabi niya, this died before receiving the fullness of God's promises. Si Abraham, di ba pangako ng Diyos kay Abraham? Ang iyong descendants is going to be as numerous as the stars in the sky. Hindi mo mabibilang ang generation na manggagaling sa iyo. Ilan ang nakita ni Abraham na anak? 2 lang. Sino yun? Si Ismael at saka si Isaac. Hello? Nasaan na yung pangako ng Panginoon na libu-libong mga tao? Well, it is going to be in the future generation. Hello? Tuntua ako dahil napakaganda ng balita na aking narinig sa Pilipinas na may nagsabi sa akin na lahat ng preacher ngayon maganda ang kanilang presentation. Lalo na raw yung last. Sino yung last? Si Joy ba? Yes, po. Saturday yun ah. Okay? Kanya, lalo na yung last. And, you know what? My dream, which hindi ko siguro siya makikita, is there is going to be a generation of preachers after me. Amen. And many of them I will no longer see. But I am going to welcome them at a distance. Sabi ng salita ng Panginoon. Because God is faithful beyond the number of years allotted to Him. Okay? Kaya ang influence ng isang tao, napakalaga. Kaya nga, ang Diablo gusto niyang kitilin ang buhay mo kaagad. Bakit? Mas marami pang influence ang mangyayari sa buhay mo para sa iba na magdadala ng liwanag ng Diyos in the future while you are no longer here. Hello? Amen. Hallelujah. Praise God. Parang hindi ka excited.
Now, here is how God fulfilled His promise. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Amen. Ikaw daw ay binhi ni Abraham. Yes. Ikaw daw ay anak ni Abraham. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ni Abraham. Paano ka naging anak ni Abraham? Because you are heirs according to the promise, and you, because of your relationship with Jesus Christ. Everyone that has a personal relationship with Jesus Christ is the son of Abraham. Amen. Hallelujah. Kaya yung libo-libong sinasabi ng Panginoon kay Abraham, natupad sa iyo at saka sa akin. Amen. Dahil lahat tayo anak ni Abraham. Amen. Sa langit siguro nakadungaw si Abraham at sabi niya, ito na yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa akin. You see, the promises of God will outlast you. I say that again. Parang hindi mo gusto eh. Ang mga pangako ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo, at sa lahat ng layunin ng Diyos sa buhay mo is going to outlast you. Amen. Hallelujah. Can you imagine that you're going to have an influence beyond the number of years allotted to you while you are still here? Amen. Praise the Lord. The glory, here's another thing that I want you to realize. Now, si Jacob, tuso siya. Do you agree? Tuso si Jacob. Sa Bisaya, limbungan siya. Okay? Si Jacob, sinungaling siya. Si Jacob, mapanglamang. Gusto niya siya lagi ang nauuna. Lagi silang may sibling rivalry ni Esau. Hallelujah. And so, isang bagay na nais kong ma-realize mo. Did God ever rebuke Jacob of his being a supplanter? Can you find a passage in the scripture that says, "Oh, Jacob, you are so, I hate you, Jacob"? Never. Yes. In fact, mas hate pa niya si Esau. Sabi ni Lord, Esau I hate, but Jacob I love. Kung ako si Lord, i-review ko si Esau, hindi pwede sa akin yan. Hello? Amen. Hindi. Mabuti na lang hindi ako si Lord. Bakit kaya? Now, alam niyo, hindi nagugulat ang Panginoon sa kasalanan natin. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, wala tayong gitlahing Diyos. Okay? Can you imagine kung meron tayong gitlahing Diyos? Every moment nagigitla siya. Wala. Nagkasala na naman siya. Hello? Alam na ng Panginoon ang beginning until the end. Nung ipinagbubuntis pa lang si Esau at saka si Jacob, nagugulamihanan si Rebecca kasi magalaw yung dalawa. Para bang nag-boxing sila sa loob ng sinakop muna ni Rebecca. And this is really what happened, you know? And then nanalangin si Rebecca, Lord, bakit ganon? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Kay Rebecca? Rebecca, there are 2 nations in your womb. May 2 bansa sa loob ng iyong sinapupunan. Okay? Lagi silang magkakaroon ng rivalry, sabi ng Panginoon. And they will be both a great nation. But here is something that I want you to understand. The elder shall serve the younger. Ang panganay ay paglilingkuran niya ang bunso. Hello? Amen.
Eh, bakit ganun, Pastor? Ay, hindi ko alam. Tanungin mo sa Lord. Yun ang sabi niya eh. Okay? And so, it is divine election. Kaya, yung mga naniniwala sa divine election, and I do, okay? Kanya lang iba yung version ko ng divine election, na lahat na ng tao na maliligtas, pinili na ng Diyos. Amen. Pinili ka na ng Panginoon. Amen. You are here because God wanted you to be here. Amen. Okay? And so, because of His divine instruction and His divine sovereignty, alam ng Panginoon kung anong ginawa ni Esau, hindi na siya nagulat. Okay? It is according to the divine plan. Even our mistakes are according to His divine purpose. Amen? Hallelujah. And so, mga kapatid, the glory of God, ang kaluwalhatian daw ng faithfulness ng Panginoon, ng katapatan ng Diyos ay ito, na walang kasalanan natin has ever made Him unfaithful. Hello? Ang Panginoon, matapat siya kahit makasalanan ka. You see, I've been serving the Lord for the last 14 years. Next year, I will be 29 years. No, 29 years kami ngayong year na ito. Next year, 30 years na kami dito sa Hong Kong. Plus the other ministries I had in Papua New Guinea and in the Philippines. That makes it 40. Again? Sa 40 years na yon, hindi ko mabilang ang mga blunders ko sa buhay. Sa 40 years na yon, hindi ko na mabilang ang mga palpak na nagawa ko sa buhay. Amen? There are things that I am even ashamed of having doing. And kung si Lord ay employer na makalupa, matagal na akong na-terminate. Amen? Ngunit magpahanga ngayon, hindi pa ako terminate. Amen. You know why? I am elected by God. Amen. I am chosen by the Lord. Amen. And so are you! Hallelujah! Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat eh. Hello? Yes. Kaya wag mo nang isipin lagi yung kapalpakan mo nung nakaraan. Huwag na. Eh sa Lord na, hindi niya pinag-uusapan eh. Ikaw lang palagi mong inaalala. Amen? Kasi tinatago mo pa rin yung picture. Gupitin mo na kaya. Amen. Magbago ka na. Amen? Upang magkaroon nga ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bakit? Kahit sa ating kapalpakan, ang Diyos ay matapat. Wow! Nakakita ka na ba ng Diyos na katulad niya? Nothing. So, number 2 na tayo. Okay ka pa? Amen. Okay, number 2 na ito. Okay, may dalawa pa. Diba? Okay, number 2. Ano kasunod? It is the season of pruning. Hindi praning ha. Pruning. Ito yung panahon ng pagputol ng mga sangang hindi nagbubunga. Okay? Alam niyo ba yung word na pruning? Yes. Yung grapes, para mas marami siyang bunga, putulan mo yun. Kahit sa agrikultura natin sa Pilipinas, nagtatanim ka ng kung ano, no, kailangan ng pruning. Okay? Hallelujah. So, ito ang summary ng pruning season ni Jacob sa Padan-aram. The heat consumed me in the daytime. Ang init sa Pilipinas. Hallelujah. Consumed me in the daytime and the cold at night. So pagka nakikita mo ito sa scripture, anong pinanghihiwatig nito? Na ganun kahirap ang trabaho ni Jacob doon sa Padan-aram. Di naman siya, naranasan mo na bang tumira sa tiyahin mo? Lahat na nakaranas na tumira sa hindi mo mga magulang.
Naranasan mo, hindi pwedeng hindi ka magtatrabaho. Ngayon, naranasan ko yan. Personally, dun sa lolo ko, bago hindi ako pwedeng mag-agahan hanggang hindi ako nakapagsisibak ng kahoy na ganun kadami. Sabi ng lolo ko, pag hindi mo na siya mayakap, yung sinibak mong kahoy, pwede ka nang mag-agahan. Sama ng loob ko noon. Okay? Kung ano nang pumapasok sa isip ko. Sabi ko, kung magkakaroon ka rin lang ng lolo na katulad nito, huwag na. And yet, napakarami kong natutunan sa lolo ko. Yung aking work ethic ngayon, galing sa kanya. Amen? Sa umaga, alas 5 ng umaga, dapat gising ka na. Kasi kung hindi ka gigising, meron siyang, wala na gumagawa niyan ngayon kasi, child abuse. Pero hinahagupit niya ako nung yung sanga ng kape, masakit yun. Pipitikan niya ako ng ganun. Gising! Ay, palikwas ka. Hello? Napakasakit ng mga panahon yun. Katulad ng nababasa natin. The heat consumed me in the daytime and the cold at night. Pag sinabi ang employer mo, huwag kang gagamit ng air conditioning, hindi, yan na yun. Di ba? Hello? At sa gabi, lalo na pagka-winter, okay, yan na yun. And sleep fled from my eyes. Napakaraming gabi na hindi ka makatulog dahil sa pagod. Amen? Ganun na rin si Jacob. It was like this for 20 years I was in your household. And then he said, I worked for you 14 years for your 2 daughters. Huwag mo na akong tanongin kung bakit pwede palang mag-asawa ng unang 2 o 3. Huwag mo na akong tanongin. Pwede sa kanila ng unang panahon, hindi na ngayon pwede dahil. Hello? Huwag mong gagawin yan. I worked for you for 14 years for your 2 daughters. Remember na, noong unang 7 years, sabi niya, sila pa na nagtanong sa kanya, anong gusto mong sahod? Sabi niya, I will work for 7 years for your daughter, Rachel. Kasi noong unang pagkikita pa lang niya, in love na siya kay Rachel. Remember? And then sabi ng salita ng Panginoon, it was just like yesterday. Sarap. Para daw kahapon lamang, yung 7 taon na naglingkod siya dahil sa pagmamahal niya kay Rachel. Kanya lang, ito na yung pruning. Okay? Ang pruning na silaban. Okay? Nung gabi ng kasal, garawas nang ikasal sila, nung gabi, wala pang electric kasi nung panahon yun. Okay? Ang pinasiping sa kanya si Leah. Okay? Niloko siya ni Laban. Okay? Kasi manluloko siya sa diba? Sabi ng salita ng Panginoon, God is not man, whatsoever a man soweth, yun din ang iyong aanihin. Kung anong gananin mo, yun din ang aanihin mo. Okay? So, sa iba pa yan, ang tawag, karma. Hello? Hallelujah. Deserve that. Uy, pagkising niya sa umaga, pagtingin niya, uy, sabihin mo rin ito. Hallelujah. And so, takbo siya, bakit sila yan binigyan mo sa akin? Sabi ni Laban, hindi dapat na ang younger daughter ay mauuna sa panganay. Okay? Palipasin mo ang 1 linggo na kayo ay magkasama ni Leah, ibibigay ko sa iyo, papakasal ko ulit sa iyo, si Rachel. And you will work for me another 7 years. Can you imagine? Hallelujah. And then, nagkaroon nila ng sibling rivalry, yung magkapatid na babaeng si Rachel at saka si Leah. Nagkaroon ng 8 anak. Anim lang. Si Leah, yung kanyang concubine, pinasiping rin kay Jacob para dumami yung anak. Ganon din si Rachel. Okay? Now, you need to understand that in the Old Testament times,
ay pwedeng mag-asawa ang isang patriarch ng maraming asawa. Okay? Now, make the story short, doon nanggaling yung 12 tribes of Israel. Amen? Mabuti pa si Jacob, nakita niya 12. Hello? Actually, 18. Pati yung anak ni Joseph na si Ephraim at saka si, ano nga yung isa? Pangalan ng isa? Manase. Si Manase at saka si Ephraim, nakita pa ni Jacob. Apo na ngayon kay Joseph. Remember? At namatay siya. Wow! And so, here is something that I want you to notice. I worked for you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks. You changed my wages 7 and 10 times. Okay? Yung mga kapatid na marami ng mga paglabag sa loob mo ang mga kondisyones ng iyong trabaho dito sa Hong Kong. And a lot of those things are happening the same with Jacob. And sabi niya, if the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me. Ang mabuti lang kay Jacob, lagi siyang aware na kasama niya ang Diyos. Amen? Kung hindi ko kasama ang Diyos ng aking amang si Abraham at ang takot ni Isaac had not been with me, you surely have sent me away empty-handed. Hallelujah. But God has seen my hardships and the toil of my hands. And last night, He rebuked you. Kasi tumakas na ito, tumakas na si Jacob pabalik. Hindi naman siya nagpaalam eh. Hinapos siya ngayon ni Laban. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Eh kasi nga, kung ikaw ang masusunod, paalisin mo ako na wala akong dala. Amen? Hallelujah. And you know what? God has seen my hardship and the toil of my hands. That night, the Lord rebuked Laban. Sabi ni Lord kay Laban, beware kung anong gagawin mo kay Jacob. Kaya hindi siya naghiganti kay Jacob. So, you and I are always going to have a padan-aram season. Hong Kong is padan-aram. Dito po, marami sa inyo, dito kayo nakakilala sa Diyos. Marami sa inyo magaspang nung dumating. Ngayon, magaspang pa rin o hindi na? Yung last preacher ninyo, si Sister Joy, naalala ko, nagkita kami sa airport. 15 taon na nakakaraan. Can you imagine? 15 years. Napaka-shy girl niya. Isang tanong, isang sagot. Takot pa siya sa akin kasi sabi niya, parang scammer ka, pastor. Kaya magkita tayo, parang scammer ka. Doon sa airport. Hallelujah. Then, tumanggap sa Panginoon. Nagbago ang buhay. God has blessed him so much. You know, si Jacob was blessed by God in Padan-aram. You know why? Ay, yun na lang pag-alis niya doon, dala-dala niya yung dalawang kawan. Pagpunta niya sa Padan-aram, isang tungkod lang dala niya. Pagbalik niya, kawang-kawan ng mga tupa, kambing, kamelyo, and many servants, plus 4 wives. And 12 sons, 1 daughter. Amen? And alam nyo, noong unang panahon, your wealth is recorded by the number of your livestock. Pag pupunta ka sa Papua New Guinea, nung pumunta kami, ang isang tao ay mayaman sa dami ng kanyang baboy. Pag meron kang 100 baboy, you are considered wealthy. Kasi lahat ng bagay doon, ang pambili, baboy. Currency sa kanila yung baboy. Pag mag-aasawa ang isang lalo na kung nag-aaral sa university yung mapapangasawa, 100 baboy yun. Ang dowry. You understand?
Kaya, sa kanila, pinakamahalaga ay baboy. Sa panahon ni Abraham, pinakamahalaga ay livestock. Amen? Amen. And paano yumaman si Jacob? Di ba? Lahat kayo na nagbabasa ng Bible, kayo lang makakaintindi sa atin. Yes. Okay? At least meron. Paano yumaman si Jacob? Nanaginip siya. Sabi ni Lord, kasi nagkaroon sila ng kasunduan ni Laban na lahat ng mayroong dungis na tupa, lahat ng puting tupa sa iyo yan kay Laban. Lahat ng merong streak, lahat ng spotted, kay Jacob yun. Na, pagkatupa, puti talaga yan. Hello? Ay, paminsan-minsan merong bahid ng itim, kay Jacob yun. So, payag ka agad si Laban. Sabi niya, yes. Bakit hindi? And suddenly, the Lord gave wisdom to Jacob. Sabi niya, pagka season na for mating yung mga tupa, maglagay ka ng tangkay ng poplar. Ay, yung poplar, spotted yun. You understand? Pag iinom na sila doon sa inuman, makikita nila yung spots. Mga anak sila, spotted. Ay, nagkaganon nga. Hello? So, lahat ng pinanganak ngayon ng mga tupa, puro spotted. And so, ilang taon pa ang nagdaan, mas marami ng tupa ngayon si Jacob. And so, nagsasalita na sila, ninakaw ng taong ito, ang aking mga kayamanan, akin lahat yan. Sabi ni Laban, akin, sabi din ng kanyang mga anak, nagsiselos na, lihim na tumakas si Jacob. Amen? And that's the reason why he can give his brother a gift of 2,000 lambs para lang hindi na siya magaling. Kaya mga peace offerings. Yes, peace offerings. Hallelujah. My friends, the secret to kahit pala sa pagdadarang ka, time of proving, doon mo mapuprove na ang Panginoon matapat siya. Okay? The Lord has shown me a lot of things in the past na pagka nag-meditate ako, wow, sabi ko, paano namin na-overcome lahat ng mga challenges in the past? There is only one word, because God is faithful. Amen. Now, suffering is meaningful. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, suffering is meaningful. Bakit? May purpose lahat ng suffering. Okay? There is a purpose to it, and it faced rightly, it can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power than you can imagine. My purpose, Lord, bakit ganyan ang employer mo? My purpose, Lord, bakit ganyan ang anak mo? My purpose, Lord, bakit ganyan ang asawa mo? Hallelujah. Now, here is one verse I like most in the book of Psalms. Ito yung verse na pag isang beses mo lang siyang binasa, hindi mo maintindihan kaagad. But pag binasa mo siya ng 2 beses, 3 beses, the Lord is going to reveal something to you. Now here, in Psalms 119 verse 75, it says this, I know, O Lord, Panginoon, nalalaman ko na ang iyong paghuhusga, ang iyong judgments are righteous. Lord, di ka nagkakamali. At dahil sa iyong katapatan, in your faithfulness, you have, ano nga ulit? Ano yung afflicted? Ako ay iyong sinaktan. So kahit nasasaktan ka, kapatid, ang Diyos ay matapat.
dahil sa katapatan ng Diyos, ikaw ay sinasaktan. Bakit? Eh, hindi ka matututo hanggang hindi ka masasaktan. Hallelujah. Kaya tama si C.S. Lewis eh. Kailangan mo ng megaphone. Ano yung megaphone? Hoy, gising! Yun yung megaphone, yung bullhorn, yung tawag nila. Another term is bullhorn. Yung ginagamit ng mga nagpuprotesta. Okay? Bullhorn! Lumalaki ang tinig mo pagka meron kang megaphone. Kasi marami sa atin hindi natututo hanggang hindi nasasaktan. Kaya dapat ipag-pray, Lord, saktan mo siya. Amen? Hindi mo na kailangan ipag-pray ng gano'n. Magpapadala si Lord ng kasakitan. Hello? Yan, mahirap i-amen yan. Amen? Eh, sino may gusto ng Lord? Gusto mo bang masaktan? Naman. Okay? Kaya lang kailangan eh. Amen? Hallelujah. Kung kailan ka nasasaktan, yun yung nagigising ka. Hallelujah. Kaya nga tinatawag siya, pain is a gift. It is a gift nobody wants. Okay? Gift daw ang pain, pero yun yung gift na ayaw nating matanggap. But it is good, lalong-lalo na kung yun ay galing sa Panginoon. Now, in the end, sa Book of Malachi, which is the last book of the Old Testament, merong word si Lord kay Jacob, sa mga descendants ni Jacob. Sabi niya, I, the Lord, do not change. Ako na Panginoon, hindi nagbabago. Kaya kayo, mga descendants ni Jacob, ay hindi nalibon. Amen. Amen? Can you imagine that? Ha? Hallelujah. Dahil sa katapatan ng Panginoon, andito pa rin tayo. Ang dahil sa katapatan ng Panginoon, dapat sana patay na ako eh. Hello? Remember, sa Papua New Guinea, naglagay kami sa sakyan, 40 feet high. Okay? Lahat ng taong na-disgrasya doon, patay. Sabi ng local tribe leader, kami lang daw ang buhay. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay nakakatawa. Amen? Hallelujah. Now, that brings us to the last. Ay, sabi sa katabi mo, hoy, last na. Last na. Hallelujah. So, ano yung last? It is the season of perfecting. Okay? Season of promises, season of pruning, and third, season of perfecting or perfection. God is perfect. Gusto niya na ikaw rin at ako ay perfect. Okay? Kaya nga meron tayong tinatawag na sanctification. And so, ito na yung pakikipag-usap ni Jacob sa anghel. Remember, that night, merong anghel, sabi nila, sasabi ng scripture, may tao na dumating na nakipaghamok sa kanya, nakipag-wrestle. Hello? And, alam mo na, si Jacob, ayaw niyang patalo. Okay? Palaban ito eh. Parang katulad mo, palabang ka. Okay? So, nakipaghamok siya, hindi niya pinitiwan talaga. Okay, so the angel was wrestling with him, and hanggang sa umot ang punto na diniinan ng anghel yung kanyang tagiliran. Kaya nagkaroon siya ng nadiinan. Eh, hindi na siya makalakad ng maayos. And so, nung makita niya na hindi na siya mananaig, sumampay na lang siya. Niyapos na lang niya yung anghel. Okay? And then sinabi niya, sabi ng anghel, kumalas ka na sa akin kasi mag-uumaga na. So can you imagine, buong magdamag silang nag-wrestle.
Kaya sabi ni Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Wow. Panginoon, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. And the man asked him, what is your name? Now, if it is God who is wrestling with Jacob, does he not know his name? Kilala ng Panginoon kung sino si Jacob. Yes. Pero si Jacob, hindi niya kilala kung sino siya. Ganon din ang marami sa atin. Kilala natin ang sarili natin pero ayaw nating aminin. Hello? You understand? Anong kahulugan ng pangalan mo, Beth? Alam niyo ba ang kahulugan ng aking pangalan? Wendell. I hate my name. Okay? I hate my name, but that was the name given to me by my mother. You know what's the meaning of my name? Wanderer. Kaya lagi ako nagwawander. Hello? Wanderer. Ang pangalan ko. And so here is the angel of the Lord asking Jacob, what is your name? And by this time, Jacob was was ready to confess who he really is. Sabi niya, I am Jacob. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Now, there are a few things I want you to be clarified this morning. Madalas, itong particular verse na ito, ginagamit natin na passage patungkol sa intercession. Okay? Na, ang ibig sabihin itong passage na ito, na ang mga tao dapat mag-intercede to wrestle with God. Hello? Yes. Hindi po tama. Unang-una sa lahat, sino ang nag-initiate ng wrestling? Yan ang tanong. Si Jacob o yung anghel? Yung anghel. Kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita niyo ito. There was a man who came and wrestled with Jacob. So, sino ang nag-initiate? Si Lord o si Jacob? Si Lord. And there are many occasions in our lives God is going to wrestle with us. Yes. Ano ang purpose? Bakit makikipag-wrestle si Lord sa iyo? So that you will come to a point of surrender. You understand? Yes. Ikipitin ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kabigatan, makikipaghamok siya sa iyo. Okay, alam niya na wala kang laman, pero hindi mo rin alam yon. Sila, how many of you nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos? Yes. Madalas! Yes. Sa ating buhay. And so, ang gagawin ng Panginoon, sige, makipag-wrestle ka sa akin, makikipag-wrestle ako sa iyo. Okay? Yun ang purpose ng Panginoon. Now, Esau spent the night alone wrestling with himself. Unang-una sa lahat, hindi makatulog si Esau eh. Kasi binalita sa kanya ng kanyang mga spy, oh, your brother is coming already. He knows that you are arriving. And he is coming with 400 men. Nangatog si Jacob. Sabi niya, oh, ang kapatid ko, sasalubungin ako. May daladalang 40 na daang katao, mga soldiers. Patay kang bata ka. Hindi na siya makabalik. Galit sa kanya si Laban. Hindi na siya sasalubungin niya ang kanyang brother. Hello? And so, nung mapag-isa na siya, nagre-wrestle ang kanyang sarili. Suddenly, an unknown man joined him in the fray and wrestled with him. God initiated the wrestling, not the other way around. The purpose is to bring Jacob down in surrender and remove the greatest hindrance of his life, his identity. Amen? Amen. Pag tayo ay nasa Panginoon, dapat ay nagpapalit tayo ng identity.
We are no longer our own. Gusto mo maranasan ang fullness ng katapatan ng Diyos? We need to change our identity. Amen. Marahil ang identity mo ngayon ay palautang. Kailangan magbago yung identity ngayon. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Amen. Okay? Marahil ang iyong identity ay magnanakaw. Hindi ka nag-iikapaw. Hello? Sakit ba yun? Sakit mo magsalita ka po? Okay? Ganun si Lord eh. Sino ka? Sabi niya Panginoon sa kay Jacob, ano pangalan mo? Pakiulit nga pangalan mo. Okay, magkahulugan talaga ng pangalan ni Jacob. Ayan. Jacob in Hebrew is written as like that. And this name means supplanter. Mga agaw. Hello? The one who seizes. Mga agaw. You understand? Hello? Kung ating i-analyze ang karakter ni Jacob, meron siyang deep insecurity. Gusto niya lagi siyang nauuna. Marami niyan dito sa Lifepoint. Amen? Gusto, ako na naman ang pinatutungkulan mo. Baka. Hello? Hallelujah. The purpose is to bring Jacob down in surrender, remove self-reliance and self-confidence and cleverness. Hello? Heavy burdens, sorrows, and fears are part of the divine discipline intending to bring us to the end of ourselves. Minsan dadalhin tayo ng Panginoon sa isang lugar na wala ka ng kalaban-laban. And then you will say, I surrender, Lord. And that is the time the Lord is going to change your name. You are no longer Wender. Hallelujah. Hindi ka na Wanderer. Hallelujah. Hindi ka na si Jacob. You are Israel. Prince with God. Ang ibig sabihin ng Israel ay prinsipe ng Panginoon. Bakit? Here is something that is very interesting. Sabi ni Lord, okay? But Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Now here, minsan pala-isipan sa akin, si Jacob ba ang nanalo sa wrestling match? I don't think so. Siya ang iika-ika nung gano'n na ang lakad niya eh. Di ba? Hello? He was the one limping! Yung anghel ba, limping? No. He was straight. And yet the Lord, by way of encouragement, says, you have prevailed. You are persevering. Hallelujah. Okay? Nag-persevere ka sa Panginoon. Therefore, your name is going to be Israel. And humirit pa si Jacob. Sinabi ko ang pangalan ko sa'yo, sabihin mo rin pangalan mo sa akin. Sige? Why do you ask my name? And he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, nakita ko si Lord face to face. Have you ever seen that face to face in your prayer? You know what? There are times na in your closest moments with God, and this only happens when there is so much intimacy, and you see the glory of God, and after that, your life is never the same. Amen? Hallelujah. So, nung panahon yun, nagbalik ang alaala ni Jacob nung niloko niya si Esau sa pamamagitan ng isang bowl ng ponchi. And then, niloko din niya ang kanyang tatay na si Isaac. Nagbalagkayo siya na si Esau. Remember? And then, tingnan niyo ito.
Sa Genesis 25:26, ito ang dahilan kung bakit siya pinangalanan Jacob. And after that came his brother out, si Jacob, and his hand took hold on Esau's feet. Nung pinapanganak silang dalawa, kasi kambal sila eh. Paglabas ni Esau, yung kamay ni Jacob nasa sakong na ni Esau. Kaya ang tawag sa kanya, Jacob. Okay? The one who seizes. Okay? Nang-aagaw. And that is the picture of the angel wrestling with him. Now, kanina, sinabi ko sa inyo, all these people in the heroes of faith, in Hebrews chapter 11, nakalista lahat doon ang kasaysayan, ang mga tao na na-involved na tinatawag sa salita ng Panginoon ng mga bayani ng pananampalataya. Kasama doon si Abraham, kasama doon si Isaac, kasama si Jacob, si Moses, si David. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them at a distance and welcomed them, admitting they were foreigners and strangers on the earth. Mga kapatid, when I went home, I was called by the district superintendent doon sa aming lugar ng Assemblies of God and had a meeting with me. And he said, palagi niya niyang itinatanong ito every time na umuwi ako. Sabi niya, kailan ka ba talaga mag-retire? Sabi ko, malapit na. Baka next year retire na ako. And then sabi niya, kasi may gusto ka naming ibigyan ng wider ministry. Okay? This is the Lord opening doors for me. Sabi niya sa akin, I just don't want you to go from one church to another. Aside from that, I'm going to give you another ministry. You are going to conduct seminars and conferences sa whole district of Mindanao. And you're going to teach. Okay? Lahat ng tuturuan mo, mga ordained ministers and licentiates na hindi nagdaan sa Bible College. So, this seminar is going to be compact, short, 3 days or 2 days. And pagkatapos kada seminar, kada subject na matatapos na bibigyan natin sila ng certificate, continuing education. I was excited. Amen? Because I saw already from a distance itong verse na ito. Alam ko na lahat ng mga bala ko sa buhay, alam ko na ang lahat ng pangarap ko sa buhay, hindi siya matutupad lahat sa aking panahon. But everyone that is influenced by the word through our ministry, they are going to fulfill the promise. Amen? Si Sister Joy, kung ilan gumanda siya sa kanyang preaching, uuwi na siya. Yes. Laging ganun, uuwi na. And minsan, masama yung loob ko kasi kung kailan mo na-train ng maayos, saka pa uuwi. Okay? And yet, behind me, no, it is not a loss. Kasi pagpapatuloy niya yung kanyang gift somewhere else. Amen? Ganun din kayo. Amen? Kung kayo ay magpapagamit sa Panginoon. Amen. Okay? Alam niyo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi weather lang. Ang paglilingkod sa Panginoon, habang buhay. Amen. Last slide. Last na ba? Kaya sabi sa katabi mo, last na yun. And this is, I'd like to end my message with a quote from Billy Graham. Again, sabi ni Billy Graham, God didn't bring you this far just to leave you.
Si Lord, hindi Kanya dinala sa antas, sa lugar na naroon ka ngayon para lang iwanan Kanya. Amen. Nakarating ka hanggang dito ngayon, hindi ka iiwanan ng Diyos. Yes. God, God is not going to leave you nor forsake you. Minsan nagtatanong ka, discouraged ka sa buhay mo, discouraged ka sa sarili mo. And there are many occasions I'm discouraged about my life. Can you believe that? There are many occasions na, Lord, bakit ganito? And then suddenly these words from Billy Graham, hindi ka nilalala, Panginoon, dito, where you are now, sa estado ng buhay mo, narito ka. Yeah, marami kang blunders, marami kang palpak na ginawa, and yet, there is only one thing that is true. Magpahanggang ngayon at bukas at sa habang panahon, ang Diyos ay matapat. Tell your eyes. Would you close your eyes with me? God is faithful. If you know in your heart the Lord is faithful to you, kung alam mo na ang Panginoon ay matapat sa iyo, simula pa noon hanggang ngayon. If you know in your heart, kahit na nasasaktan ka ngayon, marahil ay napakabigat ng pinapasan mo. Ano man ang season ng buhay, naroon ka. Ikaw ba ay nasa pangako ng Diyos? Ikaw ba ay nasa pagputol ng mga bagay-bagay na pinuputol ng Panginoon sa atin? Or ikaw ba ay piniperfect niya? Hindi ko alam. But at this very moment in time, nais kong sabihin sa iyo, kapatid, ang Panginoon ay matapat sa iyo sa habang panahon. Amen. Hindi natatapos ang katapatan niya. Hindi tumitigil ang katapatan niya. Siya ay matapat sa iyo. If you know that in your heart, would you please lift up your hands? Just acknowledging, Lord, matapat ka. Sabihin mo sa Kanya, Lord, you are faithful. You are faithful. You are faithful. Lord, napakatapat mo sa akin sa kabila ng aking mga kapalpakan, sa kabila, Panginoon, ng aking mga kasalanan, sa kabila ng aking mga kalinaan, sa kabila, Panginoon, ng napakarami ko ng pagsuway, sa kabila, Panginoon, ng aking identity. Hallelujah, Lord. Ikaw ay matapat. Hallelujah. Let us worship the Lord. Let us worship Him. Hallelujah, Lord. Lord, thank you. Thank you for your faithfulness. Lord, you are eternally faithful. Lord, you are eternally faithful. From the beginning, Lord, even before I was born, you have been faithful. Even before I knew it, you have been faithful. Lord, even before, oh God, before the creation of the world, Lord, you have been faithful for 1,000 generations. Lord, your faithfulness will outlast me. Your faithfulness will outlast me. Oh, you are faithful. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming mga karanasan, sa lahat ng aming mga kasakitan, sa lahat ng aming mga pinapasan, sa lahat ng katagumpayan at karamihan. Salamat, Panginoon, sa kasiyahan, sa kagalakan, oh, sa favor mo, oh, sa lahat ng aming naranasan. Sa iyo, Panginoon, wala kaming masasabing, oh God. Ikaw ay
ay matapat. Ikaw ay matapat. Dakila ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Dakila ka sa katapatan mo sa aming buhay, sa aming pamilya, oh God, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga trabaho, sa lahat, sa aming mga pangangatawan. Lord, Ikaw ay matapat. Salamat, Lord. Hindi kami karapat-dapat, ngunit Ikaw ay matapat. Lord, we are not worthy, but You are faithful. You are faithful. Faithful and true. Lord, magbabalik ka, hindi ka pa rin nag-iiba. Hindi ka rin napapalitan ang pangalan mo. Ikaw ay tunay na matapat. Salamat, Panginoon. Lord, I pray that this is going to be a generation that will acknowledge Your faithfulness. Dahil matapat ka, Panginoon, kami ay maglilingkod sa iyo. Dahil matapat ka, Lord, kami ay magsisikap na maglingkod sa iyo, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat, Panginoon, ng aming makakaya. We are going to serve You because You are worthy. Because of Your faithfulness. Lord, nalangin ko ang lahat ng nabibigatan ngayong umagang ito. Lord, hallelujah. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong katapatan. Lahat, Panginoon, ang may dinaranas na kasakitan sa kanilang buhay. Lord, ito man ay disease, ito man, Panginoon, ay medical condition. Lord, sa kabila ng lahat ng ito, Ikaw ay matapat. Salamat, Lord. Sa iyo ay pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay. Sa iyo ay pinagkakatiwala namin ang buong iglesia. Ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, ang aming pangangatawan, ang aming pamumuhay at ang aming paglilingkod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen. You may be seated. Today is our communion. I'd like to ask the communion servers to please come. I will be reading from 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I passed on to you what I received from the Lord Himself. On the night He was betrayed, the Lord took some bread and gave thanks. To God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes." Tayo po ay manalangin. Panginoon, itinataas po namin ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan na nabugbog, pinahirapan, nagtamo ng maraming sugat ng dahil lang sa amin. Lord, di namin lubusang maintindihan kung bakit ginawa mo ang ginawa mo. Di namin lubusang maintindihan, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Lord, kulang po ang aming kaisipan na intindihin ang dakilang sakripisyo na ginawa mo, Panginoon. Sapat na maranasan namin ang kalayaan sa kasalanan, kalayaan, Panginoon, sa takot, kalayaan, Panginoon, sa pang-aapi ng Diablo. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa katapatan mo hanggang sa cross ng Kalbaryo. Lord, tinataas ko rin ang kupang ito na simbolo ng iyong dugo. Ng dugo ng bago mong pagkikipag-ugnay sa bawat isa sa amin. Sinabi mo, Lord, na ang lahat ng kikilala sa iyo, binibigyan mo ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Dalangin ko, Lord, na hindi pa nakakaranas ng damdaming iyon, hindi pa nakakaranas ng kapangyarihan iyon, maranasan nila
ito ngayon din sa ngalan ni Jesus. And Lord, sabihin nila sa kanilang sarili na Ikaw ang Diyos ng kanilang buhay. Ikaw ang Diyos, Ikaw si Jesus, namatay at nabuhay na maguli para lamang sa kabayaran ng aming kasalanan at para lamang sa katagumpayan ng sa kamatayan. Lord, salamat po. Salamat sa araw na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone would say, Amen. Dili po tayo nakaupo. Una pong isi-serve sa ating mga awit itong tinapay. Pag dumaan po ito sa inyong harap, kumuha po kayo ng isa at kainin. Ganun din po ang kopa. Pag dumaan sa tapat mo, kumuha ka ng isa at uminom ka at ibalik sa lalagyan. Habang inaawit po natin itong awitin ito, I See Grace. Still
hanggang sa cross, Ikaw ang Diyos na matapat. Salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pangungusap ng banal na Espiritu. Salamat Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin.